Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi mapakali sa silid si Amaya. Iyon ang gabing itinakda ni Glenn para tumakas. Nakabuo na sila ng plano. Ang sabi nito ay hintayin niya ang pagsipol nito sa labas ng kanyang silid. Kapag narinig niya iyon ay magkukunwari siyang gagamit ng banyo. Hindi rin sila magdadala ng kahit anong gamit dahil istorbo lang iyon. Ibibili na lang daw siya ng tatay nito ng mga bagong damit. Bakit hindi ka pa natutulog, Amaya? Tanong sa kanya ni Lenlen. Ang likot mo riyan sa kama mo. Kasi marami siyang bulate, sabad ni Josie. Nagtulokbong siya ng kumot pero tinalasan niya ang kanyang pandinig. Nang makarinig siya ng sipol ni Glenn. Alam niya iyon dahil inensayo nito iyon sa harap niya. Parang napakabagal ng oras. Naiinip na siya sa paghihintay at nagsisimula na siyang mainis. Lalo na at may naghihilik ng malakas sa silid. Paano niya maririnig ang sipol ni Glenn? Bumangon siya at umupo sa kama. Bigla siyang may naamoy kaya pinagbuti niya ang pagsinghot. Kagaya iyon ng amoy kapag nagsisiga sa gubat si Tatay Amado kaya natiyak niyang usok ang naaamoy niya. Pero may kahalo iyon na mabahong amoy. Bumaba siya ng kama at binuksan ang pinto. Sumalubong sa kanya ang makapal na usok. Sa gitna niyon ay may naaninag siyang palapit na figura. Ang mga bata, Mang Ruben, ang mga bata! Natatarantang sabi ni Nanay Celia. Napasigaw na rin siya na makaramdam ng takot. Amaya! Tawag nito sa kanya. Dapa! Gumapang ka lang! Huwag kang huminga! Dumapa siya sa sahig. May biglang dumampot sa kanya. Hindi niya kayang pigilan ang paghinga kaya huminga siya. Napaubos siya ng masagap ang usok. Nanikip ang dibdib niya at hindi siya makahinga. Habang unti-unti siyang nawawala ng malay, ay naririnig pa niya ang pagkakagulo ng mga bata sa silid. Paggising niya ay nakahiga na siya sa isang kama. Nakaupo sa tabi niya si Nanay Celia. May nakabalot at puting tela sa muka at braso nito. Mas makapal na telang puti naman ang nakabalot sa leeg nito. Wala na ang bahay ampunan, Amaya. Umiiyak na sabi nito. Hindi lahat ng kasama mo ay nakaligtas. Bakit? Nasunog ang bahay ampunan. Lalong umiyak ito. Si Glenn, parang may mabigat na bagay na dumagan sa dibdib niya kaya napaubo siya. Hindi pa siya nakikita, pero marami pang bangkay ang hindi nakikilala. Nasa kabilang kwarto sina Amboy, nasunog ang katawan nila. Nahintakutan siya. Nasaan si Glenn? Hindi ko alam, Amaya. Glenn! Malakas sa sigaw niya. Napaiyak na siya. Gusto kong makita si Glenn. Natuwa si Amaya nang sabihin sa kanya ni Nanay Celia na nakaligtas sa sunog sina Mang Ruben at Ate Mildred. Sa ngayon ay umuwi na raw si Ate Mildred sa probinsya nito. Sina Amboy at ang ibang nakaligtas na bata ay maiiwan pa sa ospital. Matagal pa raw nagagamutin ang mga paso sa katawan ng mga ito. Nang malakas na siya, ay inilabas na siya ni Nanay Celia ng ospital. Isinama siya nito sa isang maliit na bahay na kagaya ng bahay na pinagdalhan sa kanya ni Aling Liwayway noong dalhin siya nito sa Maynila. Kasinliit lang din iyon ang bahay kubo nila ni Tatay Amado pero hindi iyon mukhang bahay kubo. Sa halip na pawid at sa wali, ay gawa sa yero at kahoy ang bubong at mga dingding niyon. Isang babae na sa tansya niya ay kasing edad ni Ate Mildred ang nagbukas ng sawaling pinto. Nakasimangot ang babae habang nakatingin sa kanila. Dito ka muna titira sa bahay ko, Amaya, sabi ni Nanay Celia. Hindi nito pinansin ang masamang mukha ng babae. Siya si Fe, siya ang kasama ko rito sa bahay. Pinagmasdan niya si Fe. Napakaiksi ng damit na suot nito. Mahaba ang buhok nito na parang buhok na mais. Nakakatakot ang mga mata nito na maitim ang paligid. Makapal ang makeup nito at saksakan ng pula ang mga labi. Mahaba rin ang mga kuko nito na iba't iba ang kulay. Wala ka na ngang trabaho? Nagsama ka pa ng palamunin? Pasinghal na sabi nito. Pinasadahan nito ng tingin ang kabuuan niya. Ang tsaka pa. Walang mapupuntahan si Amaya, kaya minabuti kong isama muna siya rito. Maghahanap ako ng bagong trabaho. May makukuha naman akong tulong mula sa pamunuan ng ampunan. Maski paano ay makakaraos pa rin tayo. Siguruhin mo magkakapera ka riyan sa sinasabi mo.
Parang galit na sabi ni Fe. May pagkain ba? Tanong ni Nanay Celia. May sardinas dyan. Pwede ng ulam yon. Tinatamad akong magluto, ikaw na rin ang magsaing. Sa tingin niya ay nanghihina pa si Nanay Celia pero nagsaing pa rin ito. Nihanda nito ang mesa at pagkatapos ay tinawag at pinagsilbihan nito si Fe. Huwag ka muna lumabas mamayang gabi, mabigat pa ang pakiramdam ko. May kaunting infection pa raw ang mga sugat ko. Bakit? May kasama ka naman na. Pabalang na sabi ni Fe. Kailangan kong lumagari. Baka nakakalimutan mong napakamahal ng mga antibiotics mo. Pasensya ka na, tilang hiyang-hiyang sabi ni Nanay Celia. Hayaan mo, bukas sa bukas din ay aasikasuhin ko yung perang makukuha ko. Magbabaka sakali na rin ako maipasok nila ako ng trabaho. Kapag may trabaho na uli ako, ipangako mong titigil ka na uli at dito ka na lang sa bahay. Bahala na. Baliwalang sabi ni Fe. Napatingin si Amaya kay Nanay Celia. Nanlaki ang mga mata nito at parang nawala ng kulay ang muka. Anong klaseng sagot yan, Fe? Anong bahala na? Iyon ang kasunduan natin noong kunin kita sa club. Dito ka sa bahay at ako ang maghahanap buhay. Nakakainip na eh. Tiningnan siya nito. Kumain ka na lang habang may pagkain. Baka bukas, wala na. Napatango na lang siya. Pakiramdam niya ay pabigat siya sa sitwasyon ng mga ito. Hindi ko ginusto ang nangyaring ito, Fe. Alam mong nagsisikap ako na magkaroon tayo ng desenteng buhay. Pinipilit ko ring ibigay sa iyo ang mga kailangan mo. Tiningnan ng matalim ni Fe si Nanay Celia. Ang sabi mo noong patigilin mo ako sa pagsasayaw, maganda ang trabaho mo at maganda ang kita mo. Iyon pala, umaasa ka lang sa abuloy. Magkakatrabaho uli ako. Hari nawa, tumayo na si Fe. Magpayosi ka naman, ang lansa ng ligo eh. Dumukot ng pera si Nanay Celia sa bulsa nito at inabot iyon kay Fe. Ibili mo rin ng candy itong si Amaya. Hinablot nito ang 20 pesos na papel. Di lalong nabulok ang mga ngipin niyan. Pagkasabi niyon ay lumabas na ito ng pinto. Pasensya ka na kay Fe, masanay ka na sa bibig niya, sabi sa kanya ni Nanay Celia. Tumango siya. Tapusin mo na yung pagkain mo at pagkatapos ay hugasan mo ang mga plato. Hindi pa pwedeng mabasa ang mga sugat ko sa kamay at braso. Opo, magalang na sagot niya. Hindi sinasadyang napahinto si Amaya sa tapat ng dating bahay nila Nanay Celia. Nagkataong pagdaan niya roon ay napigtas ang kanyang tsinelas. Ibinagsak niya sa semento ang kanyang bag at iniayos ang maliit na alambre sa ilalim ng tsinelas na goma niya. Araw-araw niyang nadaraanan ang dating bahay nila. Iba na naman pala ang nakatira roon. Ngayon ay matabang babae na naninigarilyo ang nakita niya lumabas mula roon. Hindi pa man siya pumapasok sa eskwelahan, ay matagal na silang lumipat sa looban. Wala na kasing pambayad sa upa si Nanay Celia. Kulang ang kinikita nito sa paglalaba at pagiging caller ng jeep. Naalala niya si Glenn tuwing nag-aaway tungkol sa pera sina Nanay Celia at Fe. Hindi problema kay Glenn ang pera dahil kayang-kaya nitong ipagpalit ang pekeng pera sa totoong pera. Pero wala na ito. Siguro, kagaya ni Tatay Amado, ay sumama na ito sa mga engkantada. Dumiretso siya ng tayo at muling binitbit ang bags na gawa sa plastik. Binigtas niya ang makitid na tulay patungo sa estero kung saan sila nakatira. Hindi pa rin mawala sa isip niya si Glenn. Kailan kaya siya kukunin ng mga engkantada? Gusto na niya makita si Glenn. Jack na maraming fishball, kwek-kwek, isaw at payless mami sa kahariang kinaroroonan nito at ng nanay niya. Kung malamang sikmura niya, sana ay may kanin sa kanilang bahay. Hihingi siya na kaunting pati sa kapitbahay nila na si Ka Ophel at iyon na lang ang uulamin nila. Siya sa gitna ng tulay. May natanaw siyang lalaki na mabilis na tumatakbo papunta sa direksyon niya. Para hindi siya nakita nito, hindi niya alam kung paano tatabi sa makitid na tulay. Tatakbo na sana siya pabalik sa pinanggalingan niya nang marinig niya ang galit na boses ni Nanay Celia. Papatayin kita, hayop ka, ulupong. Pasugod na nakasunod ito sa lalaki. Ang kapal ng mukha mo. Manang! Nanlaki ang mga mata niya nang makita may hawak itong kutsilyo. Nakalapit na sa kanya ang lalaki. Nasagi siya nito kaya nawalan siya ng panimbang. Natumba at gumulong siya pabagsak sa kanal na puno ng basura. Manang! Umiiyak na tawag niya. Pilit na bumangon siya hanggang makikita niya ang mabaho at maitim na tubig. Nasa di kalayuan ang bag niya at wala na siyang tsinelas. Manang! Manang! Pero sa dami ng mga taong tumakbo sa tulay ay walang sumaklolo sa kanya. Lahat ay bingi sa tawag niya.
Sinikap niyang ihakbang ang mga paa niyang nalubog sa kanal pero mabigat ang putik at basura. Patuloy siya sa pagsigaw at pag-iyak. Natakot siya na tuluyang lamunin ng putik. Pakiramdam niya ay walang nais sumaklolo sa kanya kaya nagbingi-bingihan ang mga ito. Manang, parang awa mo na. Napatingin siya sa dakong kinaroroonan ng kanyang bag. May isang payat at puting tutang kumakahol sa kanya. Parang nais niyong lumapit pero takot itong lumusong sa putik. Tulong! Lalong kumahol ang tuta. Nagtama ang mga mata nila. Kapag kuwan ay dumapa ito at kinahig ang lupa habang umuungol. Parang umiiyak na rin ito. Dahil doon ay sinikap uli niyang iangat ang kanyang mga paa. Hindi niya gusto na dahil sa kanya ay malungkot ang tuta. Tulong! Malakas sa sigaw uli niya. Bata! May bata sa ilalim! Sigaw na kung sino mula sa itaas ng tulay. Kumahol uli ang puting tuta. Tulong! Malakas sa sabi niya. Sa wakas ay narinig niya ang inaasam niya. Dalawang lalaking may hawak na kawayan ang bumaba sa tulay. Iniabot ng mga ito sa kanya ang dulo. Kumapit ka lang, Ineng. Huwag kang lumaban. Hihilahin ka namin, sabi ng isang mama. Si Amaya pala. Naku po. Anang boses ni Aling Ophel mula sa itaas ng tulay. Ito ang babaeng hindi madamot sa patis. Pinagbuti niya ang pagkapit sa kawayan. Nang maiahon na siya ng mga lalaki, ay nilingon niya ang tuta. Kumakawag ang buntot nito pero tila nahihiya pang lumapit sa kanya. Siya na ang lumapit at yumakap dito. Inakay na siya ng dalawang lalaking paakyat sa tulay. Sinalubong siya ni Aling Ophel. Naku, ang batang ito, bakit ka nahulog? Bago pa siya makasagot ay nagsalita na ang isang kapitbahay nila na si Mang Keso. Ophel, bahala ka na muna riyan kay Josa. Umiling-iling pa ito. Oo, sabi ni Aling Ophel. Halika Amaya, maligo ka muna at punong-puno ka ng putik. Si Nanay Celia po, tanong niya. Bigla itong natigilan at umiyak. Naku Amaya, hindi nito na ituloy ang sasabihin. Umungot ang tutang yakap-yakap niya. Shh! Manigo na tayo. Aling Ophel, paliliguan ko rin si... Nag-isip siya ng ipapangalan sa tuta. Naalala niya ang makulit na bata sa kwento ng kanilang guro. Lucky, tumungo lang ito at patuloy pa rin sa pag-iyak. Bakit po ba kayo umiiyak? Si Nanay Celia mo. Humagulhol ito. Naago ang pansin niya ng mga nag-uusap na lalaki. Dumating na yung mga pulis, sabi ng payat na mama. Dadalhin na raw yung bangkay sa Puneraria Fedelino. Sabad na lalaking walang damit, kaya nakalitaw ang malaking tiyan. Kinabahan siya. Nilingon niya si Aling Ophel. Nasaan po si Manang? Hindi na natin makakasama si Nanay Celia mo, Amaya. Wala na siya. Siya naman kasi ayaw niya magpaawat. Hindi na sana niya pinatulan si Bruno. Diyos ko po, bakit nangyari ito? Tinutop nito ang dibdib nito at saka muling nangaghoy. Napamaang siya rito. Namatay? Si Nanay? Mas malakas sa panaghoy ang itinugo nito. Lumingon siya sa dulo ng tulay, pagkatapos ay tumakbo siya patungo roon. Gusto niya makita si Nanay Celia. Patay na ba talaga ito? Kanina lang ay tumakbo ito na may dalang kutsilyo, kaya bakit ito namatay? Paano iyon nangyari? Nakita niya nakahundusa ito sa kalsada, malapit sa dating bahay nila. Umaagos ang sariwang dugo mula sa kilikili at dibdib nito. May pulis na nagdodrawing ng guhit sa paligid ni Nanay Celia. Parang iyong ginagawa nila sa eskwelahan na connect the dots para may mabuong larawan. Titig na titig siya rito. Biglang may mga kamay na kumuha sa kanya at iniliyo siya. Bata ka pa Amaya, hindi mo pa yan dapat makita, sabi ni Aling Ophel. Nanay, lumuluhang sabi niya. Hindi hiniwalayan ng tingin ni Glenn ang pulang Toyota Corolla. Wala pang plaka iyon kaya natiyak niyang bagong-bago iyon. Nagmenor ang drive niyon na waring may hinahanap. Mukhang hindi ito sigurado kung dediretso o liliko. Huminga siya ng malalim bago binalansa sa kamay ang mga styrofoam na may lamang pansit lomi. Bumilang siya ng hanggang 3 bago siya pumulas mula sa gilid ng kotse. Tinuruan siya ng tatay niya kung paano tumakbo na mabilis na kontrolado pa rin ang katawan. Mahalaga raw na matutuhan niya iyon, kung hindi ay mababalian siya ng buto at malamang ay maospital. Sinadya niyang ibunggo ang sarili sa unahan ng kotse at itapon ang mga styrofoam. Nasaktan ang mga tuhod at braso niya pero binaliwala niya iyon. Gaya ng inaasahan niya ay nagulat ang driver. Bumaba ito ng kotse at inalam kung ano ang naging pinsala. Boy, nasaktan ka ba? Dadalhin kita sa ospital.
Alalang-alalang sabi nito. Wag na po. Nag-iiyak-iyakan siya at nagkukunwaring namimilipit. Kaya ko naman po. Hinihintay ako ng... Ang lomi! Natapon ang lomi ko! Dahan-dahan siyang tumayo at nagkunwaring hirap na hirap. Pilit na ibinalik niya sa lalagyan ang natapong pansit lomi. Wag mo nang kunin yan. Marumi na yan. Hindi po pwede. In-order po kasi ito sa amin. Papaluin na po ako ng tatay ko kapag hindi ko ito nadala sa customer at naibigay sa kanya ang bayad. 3 minuto na siyang umaarte pero para hindi pa rin ito nakakahalata sa gusto niyang mangyari. Pero nang pilit niyang inabot sa ilalim ng kotse ang mga gumulong na kalamansi ay inawat na siya nito. Wag na boy, babayaran ko na lang ang mga pansit mo. Magkano ba lahat iyan? Ho? Kunwari ay hindi siya makapaniwala. Apat na order po kasi ito. Kumuha ito ng pera sa wallet nito at saka iniabot sa kanya. Heto ang 300. Bumili ka na rin ng gamot para sa gasgas mo. Hindi naman po ako nasaktan eh. Sige na boy, kunin mo na ito. Nagmamadali ako. May kausap akong tao. Baka may maligaw pa rin pulis dito. Salamat po. Sabi niya sabay abot sa pera. Tagumpay na naman ang drama niya. Agad na pinuntahan niya ang tatay niya sa palengke. Malapit lang kasi roon ang ditulak na tindahan nila ng lomi at lugaw. 300 ang ibinigay sa akin, tay. Okay na, 'di ba? Nagmamalaking sabi niya. Ginusot nito ang buhok niya. Sa susunod, mas galingan mo pa. Dapat sa susunod, mas maraming lomi na ang dalhin ko. Hinimas niya ang nasaktang braso niya. Kaunting gasgas at pasala ang natamo niya. Gagaling iyon kahit hindi niya gamutin. Oo, pero sa ibang lugar ka naman magdrama dahil baka makahalata na ang mga motorista rito. Lilipat tayo sa Quezon Avenue o kaya sa Espanya. Maraming estudyante roon. Ngumiti ito at kumislap ang mga mata. Tumango-tango siya. Sa paraang iyon ay nagkakaintindihan sila. Sige na, dalhin mo na itong order sa sanglaan. Niabot nito sa kanya ang isang supot. Ingatan mo yan at baka matapon. Nagtawanan sila. Lumarga uli siya. Pagbalik niya ay tinulungan na niya ito maglikpit ng tindahan. Hindi tayo magtitinda bukas, Glenn. Bakit po? May pupuntahan tayo. Kakain tayo sa mamahaling restaurant. Kailangan ay matutuhan mo rin kung paano kumain ang mga mayaman. Mag-practice ka na rin ng Ingles mo. Ingles ang usapan natin bukas. Yes, Dad. No problem. Ginusot nito ang kanyang buhok. Ang galing talaga ng anak ko. Malayo ang mararating mo, bata. Talaga, tay. Paglaki ko, ibibili kita ng magandang kotse. Titira tayo sa malaking bahay na maraming katulong. Maaasahan ka talaga, Glenn. Nginitian niya ito. Wala siyang kasing ligaya ng mga sandaling iyon. Ganoon din siya kasaya noong mailabas niya ito ng kulungan. Nang tumakas siya noon sa bahay ampunan ay pinuntahan niya ang batikang kawatan sa singalong na si Kiko. Nagpresenta siya ng serbisyo nito. Pagkalipas ng 1 linggo ay ipinatawag siya nito. May pagagawa raw ito sa kanya. Mayroon daw na nakawang bahay ang grupo nito at kailangan nito ng isang bata. Sumama siya sa operasyon ng mga ito. Siya ang pinadaan nito sa makipot na daan na tanging daanan papasok sa bahay ng nanakawan nila. Nagawa niya ang trabahong itinalaga nito sa kanya. Sa pamamagitan niya ay nakapasok sila sa bahay. Ginapos at binusala ng mga ito ang may-ari ng bahay. Nilimas ng mga ito ang mga appliances at binuksan ang kaha ng pera. Lingid sa kaalaman nito ay nanloob din siya ng palihim. Pinitik niya ang mga nakadisplay na mamahaling kubyertos at mga maliit na bote ng alak. Isinilid niya ang mga iyon sa sako niya at saka inihagi sa likod ng bakod para hindi makita ng mga kasamahan niya. Sa huli, bukod sa bayad sa serbisyo niya, kumita pa siya nang pinagbentahan niya ang mga ninakaw niyang abubot. Ang perang iyon ang ginamit niya para ampiyansahan ang kanyang tatay. Pero may kaakibat na lungkot ang alaalang iyon. Pagkatapos niya mapiyansahan ang tatay niya, ay nabasa niya sa dyaryo na nasunog ang bahay ampunan na pinanggalingan niya. Tiyak na si Mang Ruben ang may kagagawan kung bakit nasunog iyon. Maraming beses niya nakita ito na nakakatulugan ang paninigarilyo. Siguro ay hindi nito na malayang nahulog ang may sinding stick ng sigarilyo na nakapasak sa bibig nito. Maraming namatay na bata sa sunog na iyon. Ayaw man niyang isipin ay posibleng kasama si Amaya sa mga namatay. Nalungkot siya dahil kahit ganoon ang hilat siya na mukha nito ay natutuwa siya dito. Noong nasa ampunan pa siya ay gusto niya lagi itong kasama at kausap. Marami siyang kakilalang bata pero para sa kanya ay itong pinaka-espesyal sa lahat. Kawawang Amaya.
namatay nang wala pang nalalaman sa mundo. Sa isang banda ay okay na rin iyon, kasama na nito ang mga engkantada. Totoo kaya mga engkantada, Tay? Tanong niya. Naisip mo na naman ba ang kaibigan mo si Amaya? Sayang kasi siya, Tay. Mabait siya kahit utu-uto. Inakbayan siya nito. Patay na siya, kaya kalimutan mo na siya. Malulungkot ka lang kapag lagi mo siyang iniisip. Ayaw mo nun, kasama na niya ang nanay niya engkantada. Pero ang sabi sa kwento, iba ang mga engkantada. Nagbabantay sila ng mga bundok, giit niya. Kaya nga kwento, hindi totoo. Huwag kang magpapaniwala sa mga ganon. Wala kang mapapala roon. Natahimik siya. Kung minsan, parang masarap isiping totoo ang mga engkantada at isasama siya ng mga ito sa daigdig ng mga ito. Doon ay hindi na niya kailangan ng pera. Lalong hindi na niya kailangan masaktan at matakot. Naghahapunan ng Monay sina Amaya, Aling Ophel at ang dalawang apo nito na sina Erwin at Errol. Aandap-andap ang ilaw sa gaserang tumatanglaw sa maliit na mesa nila. Ubos na ang Monay ng dalawa kaya masama ang tingin ng mga ito sa hawak niya. Parang aagawin ng mga ito sa kanya ang Monay niya. Anak ni Aling Ophel ang nanay ng mga ito pero nag-asawa ng iba at pumunta sa malayo. Pareho nasa grade 4 ang mga ito. Kagaya niya, ang sabi ni Aling Ophel ay kailangan ding huminto sa pag-aaral ng mga ito. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon para ipaalala rito ang tungkol sa pag-aaral niya. Ang sabi ng teacher ko, kailangan daw tapusin ang pag-aaral para magkapera. Lakas loob na sabi niya. Sus, Amaya, kung kagaya mong mahina ang isip ang mag-aaral, gunaw na ang mundo bago ka pa makatapos. 2 taon ka na sa grade 1, hindi ka pa marunong bumasa. Pinagtawanan siya ni na Erwin at Errol. Bigla siyang tinanong ni Errol. Ang 10 melon ay nasa kariton. Umandar ang kariton. Nasaan ang melon? Nilunok niya ang ninunguya at saka nag-isip. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Tatawa-tawang tanong nito. Inulit nito ang tanong. Hindi ko nga alam. Pasinghal na sabi niya. Pakialam ba niya sa melon kung saan dinala na kariton? Bobo! Kinutasan siya ni Erwin. Hindi ako bobo, pilantod. Ganti niya. Hinabol daw nito ang truck ng basura noon. Nakasampa ito pero sa kasamaang palad ay nahulog din kaya napilay. Pero dahil sa pangyayaring iyon ay tinulungan ng mayor nila ang lolo nito na si Mang Tisoy para magkaroon ng trabaho. 1 linggo nang hindi umuuwi sa kanila si Mang Tisoy. Araw-araw na umiiyak si Aling Ophel. Sumama na raw ang asawa nito sa kabit nito kaya pinabayaan na sila. Sinong pilay ha? Pinanlakihan siya ni Errol na mga mata. Si Erwin, pilay ka ba? Pasinghal na tanong niya. Huwag mong tawagin pilay ang kapatid ko. Sambit ka lang dito. Itinulak siya ni Errol kaya tumumba siya sa sahig. Pero hindi pa rin niya binibitawan ang monay niya. Dali-daling isinubo niya iyon kahit kalahati pa iyon. Tsak na aagawin iyon sa kanya ng dalawa. Lagi siyang inaaway at inaagawan ng pagkain ng mga ito. Kahit namumuwalan sa monay ay tumayo siya at sinugot si Errol para makaganti. Tama na! Ang dami na nating problema. Away pa kayo ng away. Mga tinamaan kayo ng lintek. Awat sa kanila ni Aling Ophel. Si Errol kasi hindi naman siya ang sinabihan ko ng pilay. Siya ang nagagalit. Depensa niya sa sarili. Tumigil ka na, Amaya. Sininghalan siya ni Aling Ophel. Natural na magalit si Errol dahil sinabihin mong pilay ang kapatid niya. Hindi nga siya ang sinabihan ko. Si Erwin ang pilay kaya para sa kanya yon. Inulit pa. Umakma si Erwin na kukutusan siya. Nagtago siya sa likuran ni Aling Ophel. Bobo ka kasi. Pangungot siya sa kanya ni Erwin. Nasaktan siya sa sinabi nito. Hoy, Amaya! Magkakampi sa lahat ng bagay ang magkapatid. Kaya ang kaaway ni Erwin, kaaway rin ni Errol. Wala ka kasing kapatid kaya hindi mo yun alam, sabi ni Aling Ophel. Wala ka ring nanay at tatay, dagdag na sabi ni Erwin, inismeran pa siya nito. Imposible yun, apo. May mga magulang din si Amaya. Ang problema lang ay hindi niya nakagisnan ang mga ito. Tiningnan siya ni Aling Ophel. Malay mo, may mga kapatid ka rin pala. Nasaan sila? Tanong niya. Itinapon ka kasi nila kasi pangit ka, sabad ni Errol. Tama na yan, matulog na kayo. Hindi kami papasok, kaya bakit kami matutulog, katwira ni Erwin. Lalabas kami para magdilihensya ng pera. Hindi kayo lalabas, pero tila wala ng lakas si Aling Ophel, kaya kulang sa kombiksyon ang boses nito. Lumapit ito sa folding bed na tinulugan nito. Ipinagpag nito ang kumot doon at saka ito humiga. Nang nakapikit na ito ay magkasunod na tumakbo palabas ng bahay sina Errol at Erwin.
Umupo siya sa mesa at nanatili nakatitig sa gasera. Kung may mga kapatid siya, ibig sabihin ay may kakampi rin siya. Nasaan kaya ang mga ito? Paano niya malalaman ang kinaroroonan ng mga ito? Maya-maya ay narinig niya ang impit na pag-iyak ni Aling Ophel. Nilapitan niya ito. Nakatlokbong ito ng kumot habang humihikbi. Bakit ka malungkot, Aling Ophel? Tanong niya. Kalungkutan daw kasi ang dahilan kung bakit umiiyak ang isang tao. Iniisip niyo ba si Mang Tisoy? Mabuti nga po at hindi na siya bumalik. Hindi ka na niya masasabunutan, masasampal at masasakal kapag mainit ang ulo niya. Hindi ko alam kung paano kayo bubuhayin, Amaya. Saang kamay ng Diyos ako kukuha na kakainin natin araw-araw? Kasi nga, nakapako ang kamay ng Diyos. Hindi pa siya nakakawala sa Pasko, sabi niya. Kahit anong paliwanag sa kanya ng mga guro niya at ng ibang tao tungkol sa Diyos, hindi pa rin niya iyon maunawaan. Kapag palagi raw nagdarasal ang tao, tutulungan ng Diyos. Nagdasal siya dati na huwag bumaha pero bumaha pa rin. Wala itong silbi sa kanya. Siguro nga walang Diyos, hindi ko rin siya maramdaman. Pagod na ako, daing nito. Naawa siya rito. Minsan, kapag umiiyak ito ay naiiyak na rin siya. Pero hindi niya iyon ipinaririnig sa iba dahil baka tanungin siya. Hindi naman niya alam kung bakit siya umiiyak. Matulog ka na, sabi niya. Noong namatay si Tatay Amado, hindi siya umiyak dahil ang sabi nito sa kanya ay matutulog at mananaginip lang ito ng matagal. Nang dumating ang isang babae at isang lalaki at sinabi sa kanya ng mga ito na hindi nagigising si tatay dahil patay na ito, nalungkot at napaiyak siya. Nang isakay siya ng mga ito sa truck at dalhin sa Maynila ay nalibang siya sa mga tanawin. Kaya nakalimutan na niya ang lungkot. Noong masunog ang bahay ampunan at namatay si Glenn ay ilang araw siyang umiyak na umiyak. Tuwing naaalala niya ito ay naiiyak pa rin siya. Mas nakakaiyak pa iyon kaysa noong patayin si Bruno ni Nanay Celia. Napabuntong hininga siya at pinagmasdan ng pulang tali sa kamay niya. Hindi niya inaalis iyon dahil ayaw niya iyong mawala. Baka magalit si Glenn kapag nawala niya iyon. Sana ay multuhin siya nito para magkausap uli sila. Kung buhay lang ito, hindi siya mababatukan ni na Erwin at Errol, tsak na susuntukin nito ang magkapatid. Lumabas siya ng bahay at umupo sa tabi ng pinto. Hindi nagtagal, lumapit sa kanya si Lucky. Hinimas-himas niya ito. Lumaki na ito pero payat pa rin. Alam mo ba, Lucky, ang dami ko naiisip na malungkot. Isa-isang nakita niya sa isip ang mga taong nakatira sa malaking bahay. Magandang bihes, may kotse at sa mga kainan na para lang sa mga may pera. Bakit may mga taong ganoon? Bakit hindi sila ganoon? Mayaman daw ang mga ito at sila ay mahirap. Noong nabubuhay pa si Tatay Amado, hindi niya alam ang mga bagay na iyon. Hindi rin siguro nito alam iyon kaya hindi nito nasabi sa kanya. Pero mas masaya si noon. Hindi niya gusto ang mga nalalaman niya ngayon. Hindi niya gusto na marami siyang itinatanong pero wala siya makuhang sagot. Siguro ay alam ni Glenn ang mga sagot sa tanong niya. Pero wala na ito. Kinabukasan, sinabi ni Aling Ophel kay Amaya na may pupuntahan sila. May dala itong malaking supot na naglalaman ng mga damit niya. Bakit niyo dala ang mga damit ko? Tanong niya. Ayaw niya sumama rito dahil balak niya mamasyal kasama si Lucky. Sasamahan niya maghanap ng pagkain ng alaga niya. Tutal, hindi na siya papasok sa eskwelahan. Kailangan mo ito sa pupuntahan natin. Halika na, tanghali na. Hindi na ho ako maghuhugas. Wag na. Doon na lang sa pupuntahan natin. Isasama ko po si Lucky. Hindi mo siya pwedeng isama. Nalungkot siya. Masama man ang loob ay sumama na rin siya rito. Bago sila umalis ay kinuusap niya si Lucky. Ikaw muna uli ang mamasyal ha. Mag-ingat ka. Umungol ito at dumapa sa sahig. Lumabas na sila ng pinto. Nilingon uli niya ito. Nakasunod ang tingin nito sa kanya. Pagdating nila sa estero ay sumakay sila sa isang jeep. Ramdam niya na parang umiiwas sa kanila ang mga katabi nila. Kahit maluwag ang jeep, ay pilit na tumatalikod ang mga ito. Pinagmasdan niya ang dalagang katapat niya. Puting-puti ang suot at damit nito at may kandong ito na bag at mga aklat. Napatingin siya sa mga kamay nito. May singsing ito na may kumikinang na bato. May kulay berde ang mga kuko nito. Naaamoy niya ang pabango nito. Tsak na mayaman ito. Bumaba sila ni Aling Ophel sa isang palengke. Ito ang Blumentritt. Huwag kang tatanga-tanga at baka mawala ka. Kumapit ka sa akin, sabi nito. Saan tayo pupunta? Panay ang linga niya sa paligid. Marami ang katulad nila roon pero marami rin ang mayaman. Sa kakilala ko, para nalungkot uli ito.
Tumawid sila sa rilis ng tren at pumasok sa isang looban. Huminto sila sa isang bahay na kagaya rin ng tagpi-tagping bahay nito. May mga lalaki naglalaro ng tong-it sa labas. Magandang araw, bati ni Aling Ophel sa mga ito. Hinahanap namin si Karina. Tumayo ang isa sa mga naglalaro ng tong-its at pumasok sa loob ng bahay. Paglabas ito ay may kasunod ng babae na mukhang kasing edad ni Aling Ophel. Iyan na ba yung sinasabi mo? Tanong ng babae. Siguro ay ito na si Aling Karina. Tumango si Ophel. Tinitigan siya ni Aling Karina. Pasok kayo. Kapag kuwan ay sabi nito. Tumalima sila. Hindi niya maaalis ang tingin sa TV set kahit nakapatay iyon. Pinuupo sila ni Aling Karina sa mahabang upuan na plastik. May katabi iyong mesa na may flower vase. May balot pa ang plastik na mga bulaklak na nakasuksok doon. Sa isang mesa ay naroon ay imahe ni na Papa Jesus at Mama Mary. May iba pang kasama ang mga ito pero hindi niya kilala. May nakadikit din mga litrato ng mukha ni Papa Jesus sa dingding. Mayroon din doon na maliit na Papa Jesus na walang balbas at hindi nakapako sa krus. Sa halip ay nakasuot ng uniform ng basketball at marami nakakawinta sa sampagita. Pero mas gusto pa rin niyang tingnan ang TV set. Sana ay buksan iyon ni Aling Karina. May alam na ba yan? Tanong nito kay Aling Ophel. Oo, natuturuan naman siya. Medyo lilinawin mo lang at minsan ay hirap siyang umintindi. Napatingin siya sa mga ito. Dumukot si Aling Karina ng pera sa bulsa nito. Bibigyan ba nito ng pera si Aling Ophel? Yayaman na ba sila? Pagpasensyahan mo na ito, gipit na gipit din ako, sabi ni Aling Karina. Iniabot nito ang 300 buo kay Aling Ophel. Salamat Karina, malaking tulong na ito. Wala na kasi akong pagpipilian. Baka bumalik na lang kami ng mga apo ko sa probinsya. Sumulat na ako sa kapatid ko. Sinabi ko makikipisan muna kami sa kanya. Naguluhan siya sa mga sinabi nito. Probinsya? Sabad niya. Humarap sa kanya si Aling Ophel. Tumulo ang mga luha nito. Amaya, pasensya ka na. Kailangan kong gawin ito. Sana ay maintindihan mo rin ako balang araw. Mabait si Karina. Hindi ka mapapahamak sa kanya. Sundin mo lang ang gusto niya. Magpakabait ka dito. Patawarin mo ko. Patawarin ako ng Diyos. Oo, Amaya. Dito ka muna sa akin. Tutulungan mo ako sa mga gawain dito at sa tindahan sa palengke, sabi ni Aling Karina. Isa lang ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon. Si Lucky. Mabubuhay si Lucky kahit hindi mo siya kasama. Hindi siya mapapahamak. Napaluha siya. Ayoko. Gusto kong kasama si Lucky. Gusto ko si Lucky. Ibalik niyo ako kay Lucky. Naku, maligalig pala iyan, Ophel. Hindi, pasensya ka na. Namimiss lang kasi niya yung alaga niyang aso. Tiningnan siya nito. Tumahan ka na, Amaya. Utang na loob, huwag kang umiyak dito. Nakakahiya kay Karina. Kukunin ko sa atin si Lucky, tapos ihahatid ko siya dito. Huwag ka nang umiyak. Naniwala siya dito kaya tumahan siya. Na mga sumunod na araw ay hinintay niyang bumalik ito kasama si Lucky. Pero nabigo siya. Kagaya ni Glenn, wala na rin si Rocky. Lahat na lang na nagiging kaibigan niya ay nawawala. Kapag kinukurot siya ni Aling Karina at pinapaulit ito sa kanyang labhan ang mga damit na nilabhan niya, ay umiiyak siya at tinatawag si Glenn. Napanood niya sa TV na naging anghel daw ang mga batang namamatay. Binabantayan daw ng mga ito ang pamilya at mga kaibigan nito. Kapag nakakatulog siya ng umiiyak, ay napapanaginipan niya si Glenn. Ang ibig sabihin ay binabantayan siya nito. Hindi siya pinababayaan nito kahit nahihirapan na siya. Sadya bang napakalupit ng buhay para sa batang si Amaya? Bakit lahat na lamang ng taong nagmamahal at minamahal ni Amaya ay nawawala? Pati na din si Lucky na alagang aso ay nawalay sa kanya. Ano ang magiging buhay ni Amaya sa poder ni Aling Karina? Abangan! Magandang buhay po mga ka-felisidad. Pakitulungan din po ang Rosalinda Channel, kagaya po ng suporta ninyo sa Felicidad. Hinihingi po namin na makikilambing din po ng like, subscribe, and watch kay Rosalinda na anak ni Felicidad. Maraming salamat po. Keep safe and God bless po sa ating lahat.